Hello mga kabibig! Welcome back sa bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Nako po, merong susampulan. Si Atty. Topacio nakakasuhan ngayong Miyerkules mga kabibig. Nako Atty. Topacio, sino ba yung mga sasampulan mo? Sabi dito, baka akala nila nagbibiro kami. O, sabi na Atty. Topacio, sige, i-share ko sa inyo kabibig ha. Para sabihin nyo talaga na, sabihin nyo, ay nako, gawa lang yan ni Kabibig. Hindi, mga kabibig. Ito, ito ang sinabi na Atty. Topacio. Baka akala nila nagbibiro kami. This coming Wednesday, may sasampulan na kaming isang napakayabang magsalita laban sa Supreme Court ng isang petition for contempt. Naku, contempt. Naku, sampulan talaga lang kakasuhan for petition for contempt. Iisa-isahin namin kayo. Yan, mga kabibig. Ang sabi ni Atty. Ferde Topacio. May ipako-contempt si Atty. Topacio. Sino kaya ito? Sa madaming taong dumaldal, may mga politiko, may mga lawyers, may mga political analysts, maraming dumaldal. Diba? Ang tanong, sino kayang sampulan ni na Atty. Topacio? Si Atty. Topacio ang spokesperson ng PDP Laban regarding sa impeachment matters, mga kabibig. Para yatang sabi na Atty. Topacio, hindi kayo maniniwala sa Korte Suprema, tapos kung ano-ano mga sinasabi nyo na pinatawag ito, nandahil sa galamay ng mga Duterte or si VP Sara ay protektado ng mga justices sa Supreme Court. Grabe yung mga statement nila na pawang hindi katotohanan, 'di ba? Kung sana nabasa nila ang statement at ang ang buod ng bakit ang Korte Suprema ay ginawang unconstitutional ang impeachment ni VP Sara. Hindi naman nagsabi ang Korte Suprema na walang kasalanan si VP Sara. Hindi naman. Ang tiningnan ng Korte Suprema yung impeachment, yung tungkol sa 1-year bar rule. Doon talaga na ang House of Representatives. Kaya maraming nagsabi, maraming nagdrama-drama, maraming salita na, nako, mali talaga, ganito, ganyan. Pati si Dilima. Dilima nga naghingi ng sorry sa Korte Suprema kasi mali ang kanyang interpretasyon at maling chismis na napaabot sa kanya. Agad-agad naghingi siya ng sorry or apology sa Korte Suprema kasi huwag mong bagain ang Korte Suprema. 'Di ba? Sabi ni Topacio, may sasampulan na kaming isang napakayabang magsalita laban sa Supreme Court ng isang petition for contempt. Iisa-isahin namin kayo. Nako. Freedom is not silence, sabi ni Topacio. Ang Supreme Court ay pinakamataas na hukuman ng bansa at nararapat lamang itong igalang. Binyonyag din ni Topacio sa Twitter X na may sasampulan sa dating na Miyerkules na umano'y napakayabang magsalita laban sa Supreme Court. Baka akala nila nagbibiro kami. Diba? Isang petition for contempt. So, mapanira at bastos ang kanilang reaksyon tungkol sa desisyon ng korte. Lalo na raw sa mga personalidad na kilala ng paulit-ulit na bumabangga sa mga institusyon ng pamahalaan. Naku po, sino kaya sa sampulan ni Topacio, no? Parang napaka-exciting ito, kabibig, di ba? Sabi pa nga nito, sabi nitong si Percy, kabibig ba? Meron parang statement si Percy, no? Sabi ni Percy, i-impeach laban sa hukom ng Korte Suprema. Uy, nagbabala pala si Percy, no? Si Akbayan Representative Percy Sendinia na posible raw humarap sa impeachment ang mga mahistrado ng Korte Suprema matapos deklarang labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi dito sa isang, I think may video na lumabas na interview siya, sabi niya, ipapa-impeach ang mga Supreme Court justices. Nagbabala pala itong si Percy. Sabi ni Percy, our justices choose to serve the interest of the Dutertes and shield the VP from accountability. Grabe naman, no? Talagang
nagbigay kayo ng opinion, hindi opinion, kundi talagang, ginawa yung makasalanan ang 13 justices. At nagsabi pa kayo na they're serving the interests of the Dutertes at shield the VP from accountability. At sinabi din ni Percy na Supreme Coddler of the Philippines. Grabe. Nireduce ng Supreme Court ang kailang sarili bilang Supreme Coddler of the Philippines. Lahat ng tiwaling politiko pwedeng magtago sa likod ng Supreme Court at takasan ang pananagutan ng sambayanan. Pero, unanimous decision yun ha. 13-0. Pero grabe sila makapagsalita, no? Talagang pinaratangan nila ang Korte Suprema na mga galamay, ang mga justices ay galamay na mga Duterte. Grabe kung hindi sang-ayon sa inyo, ganun ang reaksyon niyo, mga kabibig. Grabe naman. Nakakahiya isipin ba na meron tayong mga politiko na hindi makaka-accept ng reality. Ang Korte Suprema na nagsabi. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Rowena Guanzon, kung tatakbo kang representatives or congressman, ang kailangan lang ay you know how to read and write. Pero kung tawag dito, kung magiging justices ka sa Supreme Court, ay, of course, titignan talaga yung resume mo. Kung ano ang nagawa mo. Kung bar top-notcher ka ba. Kumusta ang inyong pagiging lawyer. Diba? So, doon na kumpara ni Rowena Guanzon. O eto pa, ang pagsupalpal ni Senator Marcoleta kay Leila de Lima. Ito si Leila de Lima din. Nagpadrama-drama din, makabibig ba? Oo. Hanapin ko muna, kabibig, nasaan yung drama ni Leila de Lima. Ito, kabibig. Tignan natin yung drama ni Leila de Lima. Ito. Leila de Lima, nasaan ka ba? Talagang supalpal. Nasupalpal. Kasi alam naman, kahit sabi ni Marco, kahit ikaw pa ang pinakamagaling na lawyer, DOJ Secretary, dating chairman ng Human Rights. Tama pa pala, oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taasang hukuman, parang kang starry ride yan. Bakit naman ba dating doon? Bakit mo pagsasabihan yon? Maakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon. Maakto sa petisyon, bakit mo naman sasabihin, sino ka ba naman? Opo. Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalинong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Malaki. Mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. So, dating kasapi siya, ano? Opo, dati siyang Associate Justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, isa ka rin nagmamarunong, halimbawa. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi sigurado magiging di ba? Baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito Nelson at Sen, medyo meron tayong isang issue na nabitin yung binabanggit natin kasi marami ang tumalakay sa atin pero isa lang yung nabanggit natin yung sulat ng Korte Suprema sa Kongreso natin. Pero isa lang ang nabanggit natin Pero dito kasi ngayon, Sen at Nelson, doon sa puntong yung judicial overreach. Kasi ito ay nauna ko narinig kay dating, sabi ko nga, dating senadora, dating DOJ Secretary, at ngayon po ay miyembro ng Kamara de Representante, Leila de Lima, na mukhang nagmamalabis na raw po ang kataas-taasang hukuman, Sen At pagkatapos, lumabas din po ito sa isang column, ng isang nagpapanggap na nagagaling-galingang kolumnista. Saan Baka naman hindi totoo yan. Hindi. Kilala nyo ito. Ito yung dati nakunan ng yung mga bumibili na peking DVD. Uy, sino yan? Baka hindi peke. Totoong DVD, pirated. Ayun, tama. Pirated DVD.
Kasi kung peke DVD, Tama walang ka, laman tama yan. nga. Yan ay pirated DVD. Ayun. At ito dati, nahulihan pa ito ng ano eh. So, iwanan muna natin yung nag-pirate ng DVD. Yung Opo. may sinasabi ka, judicial. Judicial overreach daw po. Sino nagsabi nun? Si dating senadora, dating DOJ secretary, doon ko po unang narinig sa kanya. Aha. Kaya ko naman binabanggit itong column na ito, Sen, mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. Puntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora, Opo, dating DOJ secretary. DOJ secretary, dating chairman ng Human Rights. Ay, tama po pala. Dami pala. Oo. Ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema diyan at medyo mabait ngayon, ano, Korte Suprema. Ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taas ang hukuman, para kang starry ride yan. Ano ba dating doon? Bakit mo pagsasabihan yon? Oho. Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, 2 petitions na kinonsolidate? Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taas ang hukuman, mga petition yun eh. Opo. Oho. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming trabaho, marisolba kaagad Opo. itong mga petisyon na inilagak sa amin. Kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay at yun ay in-itemize nga. Yes po. Oh. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Itong kulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos eh. Oho. Kapag ka ganun ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon. Umaakto sa petisyon, Yan. bakit mo naman sasabihin, sino ka pa naman? Opo. Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Ay, Sen, ito pa, dagdagan ko lang. Hindi naman sa, kumbaga ay Sino ka ba? nasisipa. Ako isang parte, medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang kataas-taasang hukuman, Sen. Na dating kasapi siya, ano? Opo, dati siyang Associate Justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, Oo. isa ka ring nagmamarunong, halimbawa. Oo. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi sigurado hindi kikibo, di ba? Oo. Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na kahit itong babaeng ito di ba? Yun nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Wag naman, mabuti nga hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan Yun na nga po. Kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, Nako. baka may kalalagyan yan. Kung Pwede mo ba sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun Yun ang kanilang palagay na makabubuti sa kanilang pagre-resolba ng mga petisyon na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Sa kanila daw Baka kung isa-isahin natin baka naman kaya ka pumipiyak dyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba katulad nung una na hindi natin natapos sapagkat kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi dyan, ano na ang estado ng 3 naunang impeachment na inihain sa House of Representatives? Iyon. Ako. Alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng ng Kamara de Representante, opo. anak yata ng kaibigan ni Nelson. Ni Kong Benny, opo. Princess. Anak ni, ano pangalan nun? Kong Benny, opo. Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila Na ang sinabi niya ay basahin ko yung sinabi niya. Sige nga po ba? Opo. Nalathala sa Philippine Daily Inquirer. Opo. Binalita din natin yan dito, Sen, sa ating palatuntunan. Isa sa mga pinaka anong description ng
Opo. newspaper na to. Inquirer po, yung Oo. Fearless Views, Oo. yun ba yan? Ayan. Isa sa mga pinaka makatotohanan. Pinagpipitagan ng Isa sa mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po, tama. Oh. Sapagkat sila ay balanse. Mhm. At sila walang, Balance news. at sila walang takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili Fearless, nila. fearless views. Yeah. Oo. Mm. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na yung estado mo ng tatlo? Ayan, opo, yung tatlong impeachment. Oo, Opo. ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All three initial complaints were included in the order of business within the 10-session day period required by the Constitution. Okay. So, kanilang tinitindigan na yung tatlong unang impeachment ay isinama do sa order of business within the 10 session days. Aha. Ha? Within the 10 session days o session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Opo. Yung tatlo? O kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo Opo. under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Oh, ibig sabihin lahat po ng gagawin ninyong pagsagot do sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Opo, bakit nga po? Importante kasi na tayo ay magtapatan sa isa't isa eh. Yung walang kasinungalingan. Tama, Eh tama. sinabi niya rito, all three initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na doon sa 10 session days ay hindi nila isinama doon sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pwede sila ngayong makontempt. Yun ho ba yung ibig sabihin? Kapag ka may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na eh. Halimbawa, may tulong pala yan. halimbawa tinawag siya doon, ano? Opo. Bakit mo sinabi na yung tatlong unang unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10 session day period as required by the Constitution? Ito yung 10, pinakikita ko sa iyo ngayon. Sabi ng halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong tatlo ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya halimbawa. Opo. O di ngayon, di kukunin niya. Kung hindi niya maipalitaw. Hala. O edi pwede siyang kasuhan ng perjury. Opo. Kasi sinumpaan mo ito eh. Ang perjury is a criminal. Offense. Opo, kasong kriminal yan. Oo, isang Criminal kasong case. kriminal. Opo. Kaya nga sabi ko, magpakaingat tayo dito. Oho. Pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. O yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga kapatid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-apat na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na. Opo. Yung nauna, tatlo. Yung tatlong nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya Opo. Supreme Court, ito po ang estado ng tatlo. Sila po'y baliwala na. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawalang kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung Walang unang saysay, tatlong ayan. impeachment? Ibig ba sabihin, teka muna, tawagin mo yung tatlong
responsabling grupo na nagsulong ng 3 impeachment. Ali kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong naunang sa reklamo. inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Oho. Sapagkat yung pang-apat ang kanilang pinirmahan at yun ay pilit na itinulak. Oho. Aha. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Oho. Bakit ko? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? Di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-refer sa office ng speaker. Opo. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Ayun. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Opo. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-refer naman sa Justice Committee within 3 session days. Sa mga katuwid, itong 3 steps na to ay hindi nila ginawa. Ayun. So, sasabihin lang ng Korte Suprema, yan pala ang ginawa ninyo. So, ang estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo, at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot! Moot! Opo. Ano sa Tagalog ang moot? Yun na nga po, wala nang kabagay-bagay. Hindi, bigyan pa natin ng ibang para lang maintindihan ng mga wala kabayan. nang saysay. Ganon. Napawalang bisa. Ano pa? Ano pa ba? Gusto ko maraming synonyms. Wala nang kabuluhan. Wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Ito ang estado ngayon nung 3 naunang complaints. Yun ba ay pinapayagan ng rules of impeachment ng House of Representatives? Parang pinapayagan sila kasi gano'n ang ginawa nila Hindi sila pinapayagan. Ganun lang ang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng Korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Oo. Bakit? Nung bang magsulong ng impeachment yung isang grupo noong December 2? December 2 ito dyan, Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang 4th impeachment na mangyayari? Oo nga, no? Parang may hinihintay kayo, parang gano'n ang dating. Kaya nga, unang-una, tinatanong ko, bakit? Sa palagay nyo ba, nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pa pang-4 Kaya huwag nyo munang gagalawin. So, ang tanong ng Korte Suprema sa inyo ngayon, meron ba kayong discretion? Meron ba kayong kapangyarihan na hintayin nyo muna yung pang-4 bago nyo galawin yung una? At saka yung pangalawa, at saka yung pangatlo? Nako. Dito pa lang ito nga yung sinasabi ko sa iyo. Nasa una pa lang tayo, yung estado pa lang Nako. Pagkatapos sasabihin, judicial overreach. Alam mo kung bakit nila sinasabi? Sapagkat magkakapahiyaan dito Okay. So yun, kabibig nakita nyo na ang explanation, narinig nyo na ang explanation ni Senator Marcolita. Klarong-klaro, malinaw na malinaw mga kabibig kung bakit naging unconstitutional ang resulta, ang desisyon ng Korte Suprema. Ang hindi marunong makinig at may galit sa mga Duterte, natural, hindi talaga papayag na unconstitutional. Gusto talaga niyong ituloy ang impeachment. Pwede namang ituloy niyo ang impeachment. Pwede kayo maghain ulit ng impeachment, sabi ng Korte Suprema sa February 6, 2026. Gawin niyo na lahat yan. So yun ang kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news ating pag-usap-usapan. Grabe no, ang talino ni Senator Marcolita, hindi nasasayang ang boto natin mga kabibig. Bye everyone!